Si Kibuloy daw po ba ay may anak? Um, sa pagkakaalam ko po, wala po siyang anak, wala po siyang legal wife. Sa mga nagtanong kung mayroon po ba siyang asawa, wala po siyang legal wife, however po marami po siyang spiritual wife. So wala siyang anak sa pagkakaalam ko dahil ang mga nabubuntis po ng mga spiritual wife ay pinapadala po sa ibang bansa upang magkaroon ng abortion. So tingnan niyo po yan, for example, yung mga ang pastoral po na andyan pa kasama nila. Tingnan niyo po ang mga katawan kung yan po ba ay katawan ng isang dalaga. So yan, nasagot ko na po yung ano. So if you are the owner of souls, you should be the number one owner of your soul. And if you are the owner of your soul, then you should be responsible. Because the ownership, it requires responsibility, di ba po? So, ang tanong po dito, kanino kayang soul ang mga pag-aari niya? So, in my interpretation po, dahil ito ay ambiguous claim, ang mga pag-aari po ng soul niya, yung mga naniniwala po sa kanya. Kasi, if you really think about it, kung kayo po ay naniwala sa kanya, sinusunod niyo po ang kanyang mga sinasabi, kayo po ay pag-aari na niya dahil sinusunod niyo na po ang kanyang mga kalooban. Yun po ang requirements nila sa amin, na isurrender po ang mga kalooban namin at para po ang kalooban niya ang aming susundin. Mga sumusunod po sa kanyang kalooban, sa kalooban ni Disappointed Son, technically, yan po ay pag-aari na ni Disappointed Son, kalooban ng Diyos o hindi naman ayon sa batas ng mundo, di ba? Sa batas pantao. Pero sinusunod nyo, it's because sinabi niya. So technically, you are He owns you. He owns your mind. You know, you guys, no. Enough. Enough. Tama na. You know, we have to take our life back and be free from this madness. Huwag na tayong matakot. Dahil lahat tayo ay mamamatay. You know? Kibuloy will also die one of these days. But I'm hoping and I'm praying that he will have a long life. You know, sa federal prison. Para naman talagang masulit niya yung kanyang mga ginagawa. Imagine guys, imagine. Bata, 11 years old, 10 years old, nire-rape. Hindi naman daw yan rape. Ano daw yan? Spiritual offering. Imagine. Tapos, meron pa yung imagine yung isang Ukrainian na may kapansanan. Ha? May kapansanan, hindi marunong magsalita, hindi nakakapagsalita, hindi nakakapag-intindi ng Tagalog, ng English. Binaboy talaga niya ng gusto. My gosh, I cannot elaborate because I cannot comprehend na magagawa ng isang tao yan, na isang normal na tao. Kami bilang close-in pastoral, sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang ipinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi 10 oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nakahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigat
Pagbigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath and Body Works brand. Ang specifics na The Enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. So guys, wake up. Huwag na tayong mag-bystander. You know, kung meron tayong mga nakikitang mga mali, dapat natin ay punain. You know, baguhin naman natin yung ating, yung ating tawag nito, kadena. Putulin naman natin yung cycle of life para maiba naman. Isipin natin yung next generation. Everything that we are going to leave behind ay magiging we have to take ownership of our life, of our future. So salamat po sa lahat. So ngayon po papangalanan ko po katulad ng aking pinangako sa inyo na papangalanan ko yung ilan sa mga spiritual wives ni Kibuloy na may pag-aari po ng ilang mga properties dyan sa kingdom. Hindi ko po mapangalanan lahat because some of them are not together in the, sa case. Nagpapatuloy pa po yung investigation ngayon sa ibang mga spiritual wives. So, ang papangalanan ko po ay si Tessie Dandan tsaka si Inging Salinas, si Felina Salinas. Bakit ko po nasabi yan? Dahil nung ako po ay pastoral, ako po ay nagmamasal sa kanila. Silang dalawa po ay tinanong ako kung ako daw po ba ay virgin ng time na yun. Ilang taon pa naman po ako, 15 years old ako nung pumasok. Siguro nung time na yun, nung ako ay minamassage ko po sila, I was 17 years old, 16 to 17 years old. Magkaisa po ang tanong nila, ako daw po ba ay virgin. Nung sinabi ko naman po na wala akong karanasan at that time, doon na po yung nag-umpisa nung pinapapasok-pasok ako doon sa kwarto ni appointed son. Tapos marami na akong restrictions, bawal na ako makipaghalubilo sa ibang mga workers, bawal ako makipaghalubilo o makipagsalita, anong patawag nito? Sa Tagalog, sa Bisaya pa, bawal na ako makiistorya mga lalaki, you know. I wasn't allowed to even talk to anybody, the opposite sex, or even, anyone who were not pastorals. Ang properties ay nakapangalan sa isa pang apelyido. Maraming mga apelyido na nakapangalan individually yung mga properties ng kingdom. Lalo na ngayon na ganito ang nangyayari bago po nangyari itong case, itong investigation po, nilipat na po nila sa kanilang iba't ibang mga pangalan po individually. So kayo po mga members, workers na many years you offered your life, your belief into this monster kingdom. Sana naman po kayo ay magising at kung gusto niyo pong suriin ang aking mga sinasabi, imbestigahan po ninyo yung ownership po ng kingdom properties, kung sino po ang mga may pag-aari. Abangan niyo po ang susunod kong video. Marami pa po tayong mga pasabog, lalo na po ang bagong taon ay parating na. Yung mga pasabog po natin ay hindi nagbabago dahil marami po sila na we need to hold them accountable. So sa susunod po ay yung mga ginawa naman po nila sa mga lalaking workers. Marami pong mga lalaking workers na nilagyan po ng siling labuyo yung kanilang ari, yung kanilang mata, yung buo nilang katawan, at sila po ay talagang tinorture ng hindi basta-basta. Tatalakayin po natin yan para sila po ay maimbestigahan doon sa Pilipinas. Kasi itong mga workers na to, nag-aantay lang na maalis yan makuha yan si disappointed son at harap din kami dito. Pag siya po ay naharap na dito sa amin, yung mga ministers dyan na very abusive,
I feel sorry for you kasi yung mga workers na inabuso nyo noon, they are just waiting for the right time. So abang-abang po tayo ha, kasi hindi na lang po ako nag-iisa dito, dumadami po tayo. Yung mga workers na matagal nang lumabas at yung mga bagong lumabas ay kasama po sila sa laban na ito. Dumadami po tayo. We are millions now. Yung mga workers na matagal nang lumabas at yung mga bagong lumabas ay kasama po sila sa laban na ito. Hindi po sila nagsasalita but they are behind me. So, salamat po sa lahat sa mga sumusuporta po sa amin. Patuloy po nating ipaglaban ang tama.